Kinabigan mo eh. Hindi po kami nagkita, sir. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagkita? Hindi po, sir. Sasabihin mo rin naman yun sa kanya, hindi ba? Ang magsasabi po sa kanya ay si Candy. Sino si Candy? Kaibigan na nakatira sa bahay namin. Binabantayan ka ba niya palagi? Opo, para magsumbong kay Mechi. Ipinatawag kita para sabihin na may pagagawa ko sa'yo. Kaya gagabihin ka ulit. Pero sino bang nagkwento sa'yo niyan, Lata? Yun ang sinasabi sa tenement. Nag-iisa lang ang asawa ko. At totoo si Jorge Luis del Olmo yon. Hindi man kami lagi magkasama, yun ay dahil abala siya sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Sige na, huwag ka nang magalit Alam mo namang marami na akong pera ngayon at kaya kitang protektahan, Menchi. Nagpapasalamat ako, Lata, pero hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Sige, kung yun ang sinasabi mo. Anong plano mo sa sasakyan? Bibili ka ba o hindi na? Oo, bibili ako. Pero kailangan ko munang masanay sa pagmamaneho. Sige, kung gusto mo, magsanay ulit tayo bukas. Okay? Oo, sige. O paano, paalam na at salamat sa lahat. Wala nga naman, Menchi. Alam mo naman na nandito ka na sa puso ko kahit hindi ka magbayad ng renta. Ikaw talaga? Puro ka kalokohan. Sige na, bukas na lang ulit. Bukas na lang. Extra ang trabaho yan. Hindi ba pwedeng gawin ko na po ngayon? Hindi naman ako abala. Kailangan ko pang pag-aralan yun bago ko ipagawa sa'yo. Wala pa akong oras sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Dahil pabayaran naman namin ang mga ekstrang oras mo. Sige po, Architect. Alam mo na hindi ka maaaring umalis na hindi ko sinasabi. Yun lang. Opo, sir. Kung hindi pa rin darating ang kapatid mo ngayon, darating din siya sa ibang araw. Dadalhin mo na ba ako bukas sa Cuernavaca, Jorge Luis? Oo, syempre naman, Fabiola. Gusto kong sumama sa inyo. Ikaw? Oo, gusto kong sumama, Jorge Luis. Sa ibang araw ka na lang sumama. Hindi, gusto kong sumama bukas. Kaya nga ako ang asawa. Sige, hayaan mo ikaw na lang ang isama Tama niya. na, wag na kayong magtalo. Oo, ba? Fabiola, nangako na ako sa'yo at kailangan kong tuparin ang pangako ko. Sa ibang pagkakataon na lang kita dadalhin doon. Pero Huwag Jorge na nating Luis... pagtalunan yan. Sa palagay ko, mas mabuti na isama mo ron ang asawa mo, Jorge Luis. Mas masaya kung magkasama kayong dalawa. Yun din ang iniisip ko. Alam ninyo, hindi na ako interesadong sumama. Kung may kasama tayong iba, wag na lang, Jorge Luis. Aba, syempre, hindi ka papayag. Hindi ka kasi magkakaroon ng pagkakataon para landiin ang asawa ko, hindi Maria ba? Mercedes. Alam mo ba kung ano ang gusto ng babaeng to? Yung masolo ka dahil gusto ka niya. Tama na yan, Maria Mas Mercedes. ayokong magsalo kayong dalawa sa Cuernavaca. Kung wala ako, walang aalis dito. Maliwanag ba yun? Hindi kita hahayaan na pangunahan ako. Iho, huminahong ka pakiusap. Nauubos ng pasensya ko sa babaeng to na dikit ng dikit sa'yo araw-araw. Bakit nga ba? Ano gusto mo mangyari? Iniisip mo ba na baliw ako? O isip bata ako, ha? Wala akong pakialam kung anong iniisip mo. Hindi ako kontrolado ng kahit na sinong babae. Ganun ba? Itanong na lang natin sa mama mo. Hindi ba niya sasabihin ko anong gagawin Sinabi mo? ko na tama na yan, Maria Mercedes. Pakiusap, Jorge Luis. Papatulan mo ba talaga ang mga salita ng isang bulgar at nagsiselos na babae? Ibang-iba ako sa sinasabi niya. Maria Mercedes, humingi ka ng tawad kay Fabiola. Alam mo, hindi mangyayari ang sinasabi mo dahil hindi ko gagawin yan. Inuutusan kita. Sinabi ko na hindi! Kung nagsisinungaling ako, baka sakali pa. Pero narito ang mama mo at ang kapatid mo, hindi nila hahayaang magsinungaling ako. Kung saan-saan kayo pumupunta ng babaeng yan. At iniiwan mo lang ako na parang isang sirang gamit lang. Bakit ganon, ha? Asawa mo ba talaga ako? Sino bang pinakasalan mo? Ako ba o siya? Tatapusin ko na to. Hindi ko na siya kaya tisin pa dahil pikon na ako! Tama na yung pagtatalo nyo. Dahil pareho naman kayong may katwiran doon. Dapat lang nabigyang pansin ni Jorge Luis si Maria Mercedes at si Fabiola na isang bisita ay dapat din nating asikasuhin. Hanggang kailan ba mananatili rito ang babaeng to? Dumating ba siya rito para habang buhay na kayo Ito magkasama? ay aking pamamahay. At sino mang gustuhin ko ay maaaring tumira Ano, rito. may-ari ko rin ang bahay na to. Wala akong pakialam kung tumira siya rito. Basta balayuan niya lang ang asawa ko. Pero hindi, lagi siya nakadikit. Naiinis na akong tingnan kayo. Maghanap ka ng ibang lalaki, wala ka bang makita? Hindi ko na kaya ito. Pasensya na talaga, Jorge Luis. Kayo rin. Pasensya ka na sana. Hindi ko naman inakala na pagseselosan mo ko. Pinatutunayan mo lang na hindi ka sigurado sa asawa mo. Wala kang tiwala sa pagmamahal niya. Ano bang gusto mo? Maghapon at magdamag kang nakadikit sa kanya? Kung lagi siyang sumasama sa akin at pinababayaan ka niya, may ibig sabihin siguro yun. Dahil wala akong alam. Dahil hindi ako marunong magsalita na gaya mo. Dahil hindi ako marunong kumilos ng maayos at hindi ako nakapag-aral.
Pero alam niya naman yun noon pa. Bakit niya ba ako pinakasalan? Ganun na nga yun. Bakit ka ba niya pinakasalan kung bali wala ka lang para sa Sa kanya? lahat ng ayoko yung pinagtatawanan ako. Hindi ako papayag na pagtawanan ako ng kahit na sino. Kaya kong hilahin yung buhok mo at ilang paso ka sa sahig. Narinig mo ba yun? Wait lang, tama na yan. Bantayan mo ang ginagawa mo, Maria Mercedes. Ang buti pa, pumunta na lang ako sa kwarto ko. Pero lilinawin ko lang sa'yo, mula sa araw na to, kahit saan pumunta ang asawa ko at ang malanding babaeng ito, sasama ako! Kung hindi, walang aalis dito! Ito ang mga gagawin mong trabaho ngayong hapon. Salamat, Mrs. Carey. Pinuntahan ka na ba rito ng ate mo? Hindi niya alam na ginagabi ako. Pupuntahan ka ba niya mamaya? Hindi siguro. Maliban na lang kung magsumbong sa kanya si Candy. Kung gano'n, ligtas ka pa rin ngayon, Rosario. Ano yun? Ay, huwag mo sabihin sa akin hindi mo pa rin napansin na gustong-gusto ni Mr. Sebastian ang kapatid mo. Paano ninyo nasabi yun, Mrs. Carey? Madaling malaman ng kahit na ano rito. Pero may asawa na ang ate ko. Ay, hindi na yun mahalaga. Kung matalino siya, hindi malalaman ng asawa niya tungkol dito. Nakita niyo na kung anong ginawa niyo, Mama? Ikaw ang may kasalanan sa sitwasyon Ako? ito. Ano pa bang inaasahan mo? Hindi ka na nahiya sa ginagawa ni Fabiola, isinasama mo siya kung saan-saan. At ang iyong asawa, hindi mo isinasama. Nahihiya akong isama siya. Pagbutihin mo lang ang pagbawi sa kayamanan natin, iho. At malapit na natin siyang paalisin dito. Sawang-sawa na ako sa lahat. Kailangan mong gawin ang lahat na buo ang iyong kalooban. Bukas, isama mo si Mercedes sa Cuernavaca, suyuin mo siya. Hindi ko kakayanin yun. Pero kung may lakas ka ng loob na tumabi sa kanya sa kwarto niya, bakit nagrereklamo ka ngayon? Hindi yun tulad ng iniisip niyo, Mama. Hindi ko matiis na makasama siya na matagal dahil inuusig ako ng konsensya ko. Sinasamantala ko ang isang biktima. Ano mo sabihin sa akin nagsisisi ka? Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba alam na buntis si Maria Mercedes at mabilis lumipas ang panahon? Hindi pala. Hindi ka na dapat maghintay pa. Sabihin mo na sa kanya ang tungkol sa dokumento. Gusto kong malaman mo na huli ka na sa balita, Mama. Anong ibig mo sabihin? Sinabi ko na sa asawa ko ang tungkol sa dokumento. Sinabi ko na sa kanya yun kahapon. Ano nangyari? Anong sinabi sa iyo ng tinderang yon? Pipirma na daw ba siya, Jorge Luis? Sabihin mo, pipirma na ba siya ng special power of attorney? Dapat samantalahin ng ate mo ang pagkakataon niya. Maraming milyones yan si Mr. Sebastian. Hindi ganun ang ate ko, Mrs. Kung Carey. ganun gawin niya, para rin yun sa kanya at para na rin sa'yo. Hindi ko gustong magtrabaho kay Mr. Sebastian. Natatakot ako sa kanya. Kung magiging mabait ang ate mo sa kanya, ligtas ka na. Hindi ko kayo maintindihan, Mrs. Carey. Maiintindihan mo rin yun pag nasa edad ka na. At pag tumagal ka pa rito. Sasabihin ko kay Mechi na huwag na siyang pumunta rito kahit kailan. Ay, huwag kang baliw. Huwag mong sayangin ang pagkakataon para umangat ka sa buhay at magkaroon ng maraming pera. Ayoko talaga na may nagsasalita ng masama tungkol sa ate Mechi ko. Hindi. Hindi siya dapat pumunta sa opisinang to kahit kailan. Hindi ako papayag. Para sa mainit na balita, hanggang ngayon ay agaw buhay pa rin sa ospital ang nahuling magnanakaw. Inaalam pa rin ng mga pulis ang totoong nangyari dito. Magandang hapon. Magandang hapon. Anong kailangan ninyo? Dito ba nakatira ang pamilya ni Guillermo Muñoz Gonzales? Opo, sir. Sino po kayo? Isa akong pulis. Gusto niyo bang malaman kung anong sinabi niya nang hiningi ko ang dokumentong yun? Huwag ka lang magpaligoy-ligoy pa. Pagsalita ka. Sabihin mo na. Hindi niyo magugustuhan. Ano ibig mo sabihin? Tumanggi siyang gawin yon, Mama. Ako ang ama ni Guillermo. Ano nangyari sa anak ko? Nag-aagaw buhay siya sa ospital. Mang Manuel? Hindi alam mo ba nangyari? Bakit nag-aagaw buhay siya? Nakipagbarila siya sa mga pulis. May kasalanan siya sa batas. Oh, Diyos ko. Dinala na siya ng isang ambulansya sa ospital. Guillermo, anak ko! Nagpunta lang ako rito para ipaalam sa inyo. Sige po, alis na ako. Kailangan natin sabihin kay Betsy. Kumuha na siya ng linya ng telepono. Hindi ko naman po alam kung ano ang numero sa kanila. Alam ko sinulat niya riyan. Pero wala tayong panahon maghanap, Candy. Kailangan pumunta ka sa bahay niya. Sabihin mo sa kanya pakiusap. Sabihin mo po. nag-aagaw mo si Guillermo. Ay naku, Philo. Mabuti naman natakita rin kita. Hindi mo mahulaan kung anong ibabalita ako sa'yo. Ay, Ludovina. Chismis na naman yan. Mabuti pang sarilinin mo na lang dahil problema lang yan. Pero ang narinig ko ay isang pag-amin na alam kong napakahalaga para sa'yo.
Pag-amin? Pues oo, dahil nakasalalay dito ang kaligayahan mo kay Alquimiro. Wag mo nga akong niloloko pa. Walang halaga sa akin si Alquimiro. Madungis at lasenggo pa rin siya hanggang ngayon. At ayoko ng ganong klaseng lalaki. Pero pwede naman siya magbago, maligo siya at tumigil sa paglalasing. Bibigyan mo naman siya ng pagkakataon, hindi ba? Pues, siguro, pwede rin hindi. Anong malay natin? Hindi mo na siya pwedeng pangarapin. Ganun ba? Sabi mo, bigyan ko siya ng pagkakataon ngayon, hindi na. Alam mo kung bakit? Dahil si Alquimiro ay meron ng obligasyon, malaking obligasyon na kailangan niyang harapin. At alam mo kung kanino? Hindi. Wala nang iba kundi kay Junita. Anong sinasabi mo? Ano ka ba? Alam mo, ipaliwanag mo na maayos ang sinasabi mo para maintindihan ko. Sige, nag-usap sila ng matagal. Narinig ko, nakinig ako sa kanila, pero walang nakakita sa akin. Hindi ka nila nakita. Mukhang madali lang para sa iyong sabihin. Makinig ka, hindi ka talaga nagbago, babae ka. Kaya lagi kang napapaawit at nabubugbog. Alam mo kung anong narinig ko? Na ang misteryosong ama ni Chicho ay walang iba kundi ang lasenggong si Alquimiro. Ano sa palagay mo? Opo. Tinanong niya ako kung bakit ko hinihingi sa kanya yon. Wala raw ba akong pera, hindi mo raw ba ako binibigyan? Buisit na babaeng yun. At sinabi niya sa akin na pwede naman daw niya akong bigyan ng Ano? tseke. Ano pang sinabi niya? Sa palagay ko, sapat na yon para sa unang pagkakataon, hindi ba? Sana pinanindigan mo na sa kanya. Papaano, Mama? Sabihin mo sa kanya na ikaw ang lalaki at tungkulin mo na pangasiwaan ang lahat ng pag-aari ng asawa mo. At yun ang katunayan ng pagtitiwala niya sa'yo na dapat niyang Oo, gawin. sinabi ko na sa kanya ang lahat ng yan, pero wala. Pero pakiramdam ko, posible pa rin na ibigay niya ang dokumento kahit tumanggi na siya. Alam kong ganoon niya ako kamahal. Yun lang ang kailangan natin. Wala na tayong pakialam sa iba pa. Huwag mong isipin na ikamamatay mo pakikipagdiborsyo sa kanya. Paano kung sa akin ang dinadala niyang bata? Ay ano pa? Siguradong dun yan sa lalaki na palagi niyang kasama yung latarang pampihirang pangalan yun. Iniisip kong sirain ang pangalan niya. Pero sa bandang huli, palalabasin kong totoo yun. Nakikipagrelasyon siya sa ibang lalaki. At siya ang ama ng batang dinadala niya. Maaaring sa akin din yon. Malabong mangyari ang iniisip mo. Hindi. Hindi sa'yo ang batang yon. Hindi. Hindi ako makakapayag. Hindi. Nanganganib ang buhay ni Guillermo. Diyos ko, nag-aaga buhay siya. Kasalanan nito ng mama nila. Yung babae yun ang pinabayaan sila. Magandang hapon, Mang Manuel. Magandang hapon. Umiiyak kayo, Mang Manuel? Bakit? Bakit? Tuloy. Paumanin, madam. May kailangan akong sabihin sa inyo. Teka, alam mo, Cordelio, may kaibigan ako nagsabi sa akin na hindi tama na pumapasok sa kwarto ng babae ang isang lalaki. Hindi tama kung hindi niyo ako kilala, pero empleyado niyo ako. Walang mag-iisip na may mali kung tumanggap ako ng utos mula sa inyo. Oo, sige. Pero buksan mo lang yung pintuan. Dito na lang ako tatayo kung pwede. Sige, mabuti pa nga. Anong kailangan mo, Cordelio? Anong gusto mong sabihin? Ano bang problema, Mang Manuel? Sabihin mo sa akin. Ang anak ko, si Guillermo, Anong nangyari sa anak mo si Guillermo? nag-aagaw buhay ang anak ko. Nakipagmarilan siya sa mga pulis at nasa peligro siya ngayon doon sa ospital. Siya ang pinakapaborito kong anak. Kahit puro kahihiyan ang binibigay niya sa akin. Alam na ba ito ni Maria Mercedes? Pinapunta ko na si Candy sa bahay niya para masabi sa kanya, nag-aagaw buhay siya. Ang anak ko. Hindi. Huwag ka mag-alala, Mang Manuel. Kung mayroon ka ring anak, maiintindihan mo ako.
Oo, naiintindihan ko pag-aalala mo sa anak mo. Alam ko. Hindi ko man lang magawa na umalis dito para puntahan siya. Diyos ko. Hindi ako nang pupunta sa kanya. Sa hospital ba siya? Doon sa Red Cross. Pupunta na ako roon ngayon din. Pupunta ka. Oo. Ay, huwag ka mag-alala. Babalitaan na lang kita. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Sa palagay mo ba, ayos lang yung sinabi ko kay Fabiola dun sa hapagkainan? Oo naman, madam. Kailangan matuto silang irespeto kayo. Ay, ang totoo, talagang pikon na ako sa babaeng yun. Iniisip ko nga po kung kakayanin niyo pa po ba sila. Natututo na rin ako ngayon, Cordelio. Paghanda na ako, marami nang magbabago sa bahay na to. Mabuti naman. Kailangan mong ipakita sa kanila ang iyong mga karapatan. Oo, dahil alam ko namang ayaw niya sa babaeng yun. Dahil ako ang mahal niya. Huwag kayong pakasiguro, madam. Makapal ang mukha ni Miss Fabiola kaya huwag niyong isawan ng bahala. Lagi siya nagpapapansin sa asawa mo. Hindi siya magtatagumpay dahil akong pinakasalan niya at hindi ko siya hayaang makalapit sa kanya. Alalahanin mo na may diborsyo. Teka, sa palagay mo ba, makikipaghiwalay sa akin si Jorge Luis para pakasalan ng babaeng yun? Anong malay natin, madam? Alam mo ba kung kailan naalis dito yung malanding babaeng yun? Sa tingin ko mukhang hindi na siya aalis dito. Teka. Ano po nangyari? Nagpatingin na ho ba kayo sa doktor? Hindi, masyado akong abala. Magpatingin na po kayo sa lalong madaling panahon. Alam ko kung ano sinabi ko sa inyo. Baka nagdadalang tao na kayo. Ay, magiging masaya si Jorge Luis pag nabigyan ko siya ng anak, hindi ba? Sa tingin ko, hindi. Lahat ng lalaki gustong magkaanak. Magpatingin kayo sa doktor sa lalong madaling panahon. At kung tama ang inala ko, huwag niyong sasabihin kay Ma'am Malvina na buntis kayo. Bakit? Sundin niyo na lang. Hindi kayo ganong tanggap sa bahay na to, madam. Mahal ako ni Jorge Luis. Alam ko yun. Hindi naman siya tulad ni Ma'am Malvina. Pero kontrolado siya ng kanyang ina at sinusunod niya ang sinasabi nito. Bakit hindi na lang kayo umalis sa bahay na to, madam? Dahil hindi naman sasama sa akin si Jorge Luis. Hindi. Hindi talaga. Kung ganun mananatili ako rito, ano man ang mangyari. Dahil buong puso ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko kaya nang wala siya. Ay, mahal na Birhen, tulungan niyo po ako. Tulungan po ninyo ako. Excuse me, miss. Nasaan ang pasyente niyo si Guillermo Muñoz Gonzalez na yung nakipagbarila sa mga pulis? Room 18, nariyan lang po sa kaliwa. Salamat. Oh, ikaw pala yan. Anong kailangan mo? Gusto ko makausap si Mechi. Maaari bang sabihin mo sa kanya na mahalaga ito? Ano? May namatay na naman ba? Muntik na nga. Ano? Nag-aagaw buhay ang kapatid niya ngayon na sa ospital. Na-aksidente siya sa kotse, tama ba? Nakipagbarilan siya sa mga polis. Huwag kang masyadong maingay. Pag narinig ka nila magkakaproblema ang kaibigan mo, masyadong maigpit ang pamilyang nakatira rito. Sige na, pakisabi mo na kay Mechi. Sige, sasabihin ko sa kanya ngayon din. At pakisabi na rin sa kanya na alam na ito ng papa niya at alalang-alala ito. Nag-aalala ako na baka atakihin na naman siya. Sige, tatawagin ko na siya ngayon. Tumuli ka. Kumusta siya? Masama. Pero isa siya sa mga nakaligtas. Seryoso ba mga pinsala niya? Oo, pero alam niyo, ma'am, mas mabuti kung namatay na lang siya. Hindi, Diyos ko. Bakit mo nasabi yan? Mas malala naghihintay sa kanya pag nakalabas siya. Ay, Diyos ko.
Oh, kamag-anak ka ba niya? Kapatid niyo siya? Hindi. Isa akong kaibigan. Ah, kaibigan lang ba? Walang halong mali siya yun, officer. Ah, hindi. Wala akong ibig sabihin. Alam niyo kasi marami ng record ang batang yan. Sumailalim na siya sa parol dahil sa kasong pagnanakaw. Ngayon, nahuli na naman siya nagnakaw. Malala ang kalagayan niya. Pero pag gumaling na siya, makukulong siya sa loob ng maraming taon, ma'am. Tinatanong kita kung anong nangyayari, Cordelio. Naroon sa kwarto si Mama. Anong nangyayari? Gusto niyang makausap si Madam Maria Mercedes dahil dinala sa ospital ang kapatid niya. Sugatan ba siya? Bakit daw siya sugatan? Mukhang nakainkwentro niya, mga pulis. Ay, Diyos ko po, ano ba naman ito? Huwag mong sasabihin kay Mama Cordelio. Hindi niya ito dapat malaman. Sige po. Sige na, sabihin mo na agad ito kay Maria Mercedes. Buntis ako. Ay, may anak na kami. Ay, Diyos ko. Paano kung totoo nga? Sino yan? Ako po ito, Madam. Si Cordelio na naman. Anong nangyayari? May mahalagang mensahe po ako sa inyo. Ano yun? Nariyan sa may pinto ang kaibigan niyo. Yung kaibigan niyo na namatayan ng ama. Ah, si Candy. Anong kailangan? Narito siya para sabihin sa inyo na nasa ospital ang kapatid niyo. Mukhang napalaban siya sa mga Ay, ang pulis. kapatid ko! Ay, Diyos ko, si Guillermo! Pinatay ba nila siya? Hindi po siguro. Bakit hindi sumama si Candice ay papunta rito? Mabuti pa siguro na hintayin ka na lang niya sa baba para hindi na marinig ni Ma'am Alvina. Ay, naku, mahal na Birhen. Mahal na Birhen ng Guadalupe. Tulungan niyo po sana siya. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Candy, ano nangyari? Hindi ko alam ang nangyari, Mechi. May nagpuntang pulis at sinabi yun sa papa mo. Sinabi niya nakipagbarilan sa mga pulis si Guillermo at nag-aagaw buhay siya ngayon sa ospital. Ay, hindi naman siya patay, di ba, Candy? Hindi. Sinabi ng pulis na hindi raw. Alam na ba to ng papa ko? Alam na niya? Sa kasamaang palad, oo, Mechi. Wala na akong nagawa. Dahil naroon siya mismo nang dumating ang pulis at sinabi ang tungkol doon. Ay, Diyos ko. Bakit niyo hinayaang mangyari to? Umiyak na lang siya na parang bata. Alam mo naman kung gaano niya kamahal si Guillermo. Siya ang paborito niya. Ay, oo nga. Siya ang pinakamamahal niya sa aming lahat. Ay, umalis na tayo. Pumunta na tayo ng ospital ngayon. Ay, Candy, sana hindi pa huli ang lahat. Tayo na. Nagpakasal na sa wakas si Carmen Guerra. Maswerte siya. Kahit pangit siya, nakapag-asawa siya. Pero sa dami ng mga milyones niya, Guillermo Muñoz Gonzales. Mukhang kamag-anak pa yata ito ng babaeng tindera na yun. Ang kriminal na ito na nahuli sa aktong pagnanakaw. Pero nabaril siya ng mga pulis at malubha ang kalagayan niya ngayon sa ospital. Siguradong kapatid niya ito. Meron palang kriminal na kapatid ang babaeng tindera na yon. Patapon talaga ang buhay ng babaeng yon. At ipinakasal ko pa sa anak ko. Guillermo, kapatid ko. Pakiusap lang po, ma'am. Kapatid ko ho siya. Naka-hospital arrest po siya. Hindi niyo siya maaaring lapitan. Ay, hindi ka maniniwala rito. Nagdarasal ako. Basahin mo ito! Pagkatapos ko magdasal, Mama. Kriminal pala ang kapatid ng babaeng yon. Nakipagbarilan siya sa mga pulis at nag-aagaw buhay ngayon sa ospital. Hindi ka man lang nagulat sa sinabi ko? Hindi ko na sana sasabihin sa inyo ang tungkol doon, pero alam niyo na. Ay, alam mo na pala ito, ha? Opo, Mama. Nauna ka bang magbasa nitong dyaryo kaysa sa akin? Hindi po, Mama. Dumating dito ang kaibigan ni Mechi para sabihin sa kanya ang tungkol doon at nagmamadali silang pumunta sa ospital. Alalang-alala siya. Mukhang mahal na mahal niya ang pamilya niya. Ano ka ba? Patapon naman ang pamilya nila. Kapatid pa rin niya yon, Mama. At alam naman yun na kapag binigyan tayo ng Diyos ng pamilya, hindi natin magagawang pumili. Tina, ayoko malaman ito ng kahit na sino dito sa bahay. Kahit ang mga kasambahay. Alam na ito ni Cordelio. Paano? Siya ang tumanggap ng balita. Ay, naku, pambihira talaga.
Hindi na ako makapaghintay. Kailangan makipagdiborsyo na si Jorge Luis sa babaeng yon. Isang kasal na kayo ang nagpumilit sa kanya, Mama. Oo, inaamin kong ginawa ko yon. Pero higit sa lahat, kailangan nating mabawi ang ninakaw niya sa atin. Mama, paulit-ulit na lang kayo. Pero bakit kailangan niya tayong ipahiya ng ganito? Huwag natin siyang sisihin sa ginagawa ng kapatid niya. Talaga, pare-pareho lang sila. Iniwan sila ng nanay nila, lasinggero ang ama at kriminal ang kapatid. Kaya sigurado ang babaeng yun ay... Pare-pareho lang sila. Katulad din siya ng kapatid niya na isang magnanakaw. Kayo pala. Anong ginagawa niyo rito? Maria Mercedes, magpapaliwanag ako. Dumating ako sa bahay ninyo at kaalis lang ni Candy para puntahan ka. Nakita kong umiiyak ang papa mo at sinabi niya ang nangyari. Ipinangako ko sa kanya na pupuntahan kong anak niya kaya narito ako. Salamat sa inyo, Mrs. Mancilia. Maraming salamat. Kanina ka pa dumating? Kadarating ko lang, Mama. Hindi mo ba nabasa ang dyaryo ngayong hapon? Hindi. Kung ganun, hindi mo pa rin alam. Ang tungkol saan? Ang tinderang yon ay may kapatid na kriminal. Nakipagbarilan siya sa mga pulis at nag-aagaw buhay siya ngayon sa ospital. Pasensya na hindi kayo maaari pumasok dito. Kung gusto niyo makibalita, maghintay na lang kayo sa pasilyo o sa waiting room. Pero sinabi ko na kapatid ko siya. Pero arestado po siya, ma'am. Hindi nga po kayo maaari pumasok dito. Pakiusap, unawain niyo. Opo, sir. Tayo na, Mechi. Tama ang sinabi niya. Hindi tayo maaaring pumasok dito. Mamamatay ba siya, Mrs. Mancilia? Mahal na mahal mo siya, hindi ba? Siyempre naman po. Kapatid ko po siya. At kahit na lagi kami nag-aaway, mahal ko pa rin siya. Ay, ako dapat ang sisihin sa nangyaring to. Humingi siya sa akin ng pera at hindi ko siya binigyan. Ay, kasalanan ko lahat ng to. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Mechi. Ang kapalaran ang nagtatakda nito. Umiiyak din po kayo? Bakit, Mrs. Mancilia? Bakit kayo umiiyak kung wala kayong kaugnayan sa kanya?